matibag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala.
Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang Maynila, ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. You should know, sunshine, you brighten my day. The world gets so dark, love, when you go away. They say absence makes the heart grow fonder, but I can't help but wonder if the darkness came tomorrow. Could I keep you in my mind when you rise and you follow, just for the chance to stand in your light. Good morning, sunshine. Glad you're still here, my darling. It's hard when my friends can't be near until I can be there. Ay! Untrue. I hope what they're seeing is as bright as you. They say I'm so. Sa ngalan ho ni Binibining Les Narciso, nawawala yung aking monitor eh. Sa ngalan ho ni Binibining Les Narciso, nakasalukuyang naglalaba ngayong araw ng linggo. Pansamantala ko po si Val Gonzales ang inyong nakakasama. Pilipinas ang oras, 28 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Maynila, ito ang Pilipinas! Ipinatupad simula pa kahapon ang 12 per litro fuel discount para sa mga public utility vehicle mula sa dating 10 piso ho yan. Ito yung tulong sa mga tsuper at operator na nakararanas ng kahirapan sa harap ng walang puknat na taas presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, automatikong discount at plate number lamang ang kailangang beripikahin sa mga gasolinahan. Sinuri ni Mendoza ang ilang mga gas station sa Quezon City sa unang araw ng implementasyon at sinabi nito na wala pa siyang naitalang hindi sumusunod na
hindi sumusunod sa discount habang patuloy din ang pagmomonitor ng mga regional officials. Samantala, tinalakay din ng LTFRB at mga grupo ng Modern Jeepney ang guidelines para sa 20,000 peso amortization assistance bawat unit kada buwan sa loob ng 3 buwan. Kailangan muna itong aprobahan ng Department of Transportation at inaasang may patutupad sa susunod na linggo. Maynila, ito ang Pilipinas. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Samantala sa iba pang mga balita, muling inisyuhan ng warrant of arrest si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa 3 bilang ng paglabag sa Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act batay sa warrant na nilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 67. Kasama sa kasong 11 pang mga individual, inirekomenda naman ng korte ang 10,000 pisong piyansa sa bawat bilang ng kaso. Sa ngayon ay nanatili sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos siyang atulan ng isang Pasig court ng guilty sa qualified human trafficking at sentensya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Maynila, ito ang Pilipinas. Pasok sa top-rated na programa ng gobyerno ang Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino Program o 4PH Program. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, umabot sa plus 48 ang net satisfaction rating ng Government Housing Program. Mas mataas kumpara sa plus 45 noong first quarter ng taong 2026 sa survey. Kabilang narito ang pabahay sa government services na nakatanggap ng positibong pagtanggap mula sa publiko. Kasamang edukasyon, tulong sa mahihirap, paglikha ng trabaho, food security at science and technology. Ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development Department o DSUD, nakatutulong sa pagtaas ng public satisfaction ang patuloy na pagpapatupad ng 4PH program na layuning makapagbigay ng ligtas, disente at abot kayang pabahay sa maraming mga Pilipino. Ang original na target ho dyan 6 na milyong pabahay ngayon ba ganyan pa rin bago bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O ilang milyon na kaya? Bakit hindi dapat maglabas ng datos ang DSUD, ang National Housing Authority o NHA ng kanilang datos kung gaano nakarami yung mga low-cost housing project, ilang mga unit na ang naibigay dun sa ating mga kababayan. Pasok sa top-rated na programa ito pero parang wala yata akong nakikita dun sa dating pagtaya o dun sa projection target ng administrasyong BBM o administrasyong Marcos na 6 na milyong pabahay bago siya bumaba ng pwesto sa taong 2028. Maynila, ito ang Pilipinas. Kinumpirma naman ng Malacanang na 2 undersecretaries ng Department of Health ang nagbitiw sa pwesto. Ang mga nagbitiw na opisyal ay sina Undersecretary Randes Colango at Glenn Matthew Bagaw. Itinalaga si Colango bilang DOH Undersecretary noong August 1, 2025 kapalit ni Maria Rosario Berhere. Ito hong si Yusek Berhere, ito ho yung sumikat dun sa panahon ho ng pandemic. Siya ho yung lagi hong nagsasalita sa parte ng gobyerno pagdating ho dun sa sinasagawang intervention noon dun sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Siya ang pumalit sa kanya si Colango. Ngayon nagbitiw naman na. Harap siya sa reklamo sa ombudsman kaugnay ng umano'y illegal na appointment at close procurement scheme sa DOH. Ito yung mga reklamo ho ng mga empleyado. Mga reklamo ng mga empleyado ng Department of Health
na siyang naging dahilan kung bakit na puwersang bumaba sa pwesto si dating Health Secretary Herbosa, Ted Herbosa. Pero siyempre, iba yung dahilan naman niya. Iba naman yung ikangay dahilan kung bakit siya bumaba sa pwesto dahil sa health reason, dahil sa problemang pangkalusugan. Samantala, nahaharap din sa graft at administrative complaints si Bag-ao dahil sa manoy conflict of interest. Batay sa reklamo, isang kumpanyang sinasabing pag-aari ng kanyang kapatid ang nakakuha ng 140.99 milyong pisong health infrastructure project noong 2025 sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Ito hong si Glenn Matthew Bag-ao ay siya ho yung kapatid. Ito, base dito sa news item ho na ito, na sinasabing pag-may-ari ng kanyang kapatid. Oo, yung kanya hong kapatid ay may-ari noong isang construction company na nababanggit ho doon sa usapin ng manumalyang flood control projects. Yung may dokumento ho ako nito na itong kapatid itong si dati dahil nagbitiw na siya sa pwesto, itong si dating Undersecretary Glenn Matthew Bag-ao ay siya hong itinalaga ng Department of Health. Siya ho yung itinalaga ng Department of Health na in charge dun sa mga infrastructure projects ng DOH sa buong Luzon. Diyan sa Central at Northern Luzon. Ganyan ho ka-powerful itong si DOH Undersecretary Glenn Matthew Bag-ao na nagbitiw na nga ho sa pwesto. Bakit ang Department of Health talagang ikangay nung panahon ni dating Secretary Teodoro Herbosa, nung nagbitiw na si Secretary Ted Herbosa, napakarami hong reklamo. Halos 20 mga reklamo ang naisumiti ho ng mga empleyado mismo ng Department of Health dyan sa Office of the Ombudsman. Bukod pa ho dun sa mga pagsusumbong na kanilang ginawa doon ho sa opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya nga ang dami ho sa social media hindi ho naniniwalang health reason yung dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto itong si Secretary Ted Herbosa. Dahil ang daming mga anomalya. Isa nga ho dyan sa natatandaan ko, yun po bang mga gamot ho sa mental health? Sa mga gamot ho sa mental problem? Isipin ho ninyo na nung panahon ho ni Secretary Ted Herbosa, ibinigay ho yung mga gamot na almost papa-expire na doon sa isang non-government organization na hindi naman dapat na siya ang nagpapa-implement doon sa pamimigay ng mga health drugs, mental health drugs. Ayun, natakot nga ho noon natakot noon yung NGO ho na yon, natakot yung non-government organization na yun, NGO na yon, na pinagbigyan. Ayun, isinoli. Palihim nga isinoli dahil kahit isinosoli na. Palihim. Dahil nagsampa ng kaso ho Nagsampa ng kaso yung mga empleyado. Sino ho bang makapagsasabi kung epektibo ka, kung effective ka sa iyong pwesto? Hindi ba't yung mga taong pinaglilingkuran mo o yung mga taong kasalamuha mo, ang mga taong katrabaho mo sa araw-araw? So ibig sabihin, kung nagre-reklamo yung mga empleyado at sila ay nakapag-file ng iba't ibang mga kaso, mga reklamo sa Office of the Ombudsman, maging sa opisina mismo ng Pangulo, ibig sabihin hindi ka effective. Hindi ka effective. Effective kaya yun ang naging dahilan naman kung bakit ay wala na ho sa pwesto. Ay pumalit. May pumalit na bago. Wala pa yatang isang buwan. Ayun, napalitan din. Sana'y maayos ho. Yun pong pamamahala ho dyan. Lagyan ho natin ng tamang tao. Tamang tao yung pamamahala. Pero itong bago,
Ang pangalan ho nito, yung And I wish for your heart. There's no yung naglingkod din dun sa ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Department of Health. you're still the same. Hindi pa siya masyadong kilala pero batay dun sa kanyang mga profile ay sana maayos yung Department of Health. Dahil ang Department of Health kapag magulo, anong mangyayari dun sa healthcare system ng ating bansa? 20 minuto na lamang ho bago mag-ikawalo ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope. Nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parrosa. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Artie. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde. Ito po ang radio. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Ipiwi na. Hindi mo naman sinabing meron pa palang 7 minuto pa. 7 minuto pa ho yung aming komersya. Ay ano, ako'y pinapagalitan na ng aming executive producer din eh. Napakadaldal mo. Ang sabi, ang dami pang komersyal. Mag-commercial ka ng 7:53. Dahil meron pang 7 minutong komersyal. Nako, pasensya na ho kayo ha. Lalong-lalo na ho ang Eco Waste Coalition. Eto, mabait naman ito eh. Kilala ko to eh. Si Ma'am Eileen Lucero ng National ng Eco Waste Coalition, ang national convener. Opo, ay siya ho'y aming tinawagan. Pinatawagan ho ni Binibining Les Narciso, si Miss Eileen Lucero. Dahil kung matatandaan ho ninyo, nitong nakalipas hong mga pag-ulan, ay talagang ang dami hong basurang naglutangan dyan ho sa may Baklaran, Paranaque. Dyan sa may Redemptorist Water Channel. Alam ho ba ninyo na batay dun sa huling record ho ng MMDA, mayroong halos 750 metric tons ng basura. Ayan, wag na nga ho tayong magpapatumpik-tumpik pa dahil nasa live via Zoom. Live via Zoom si Binibining Eileen Lucero, National Convener ng Eco Waste Coalition. Magandang umaga sa iyo, Miss Eileen Val Gonzales po. Magandang umaga sa iyo, Val, at sa nakikinig sa iyong programa ngayong linggo ng umaga. Alam namin dahil noon pa man, nung ako'y bagi-bagito pang reporter sa labas, ay nakakasama na namin kayo tuwing may ganitong klase ng mga basura, ay nagngingit-ngit ho sa galit itong Eco Waste Coalition dahil ho dun sa mga basura. Ano ho yung pangunahing obserbasyon ng Eco Waste Coalition dun ho sa mga pag-ulan nitong nakarang linggo dahil sa habagat at Maymay, yung bagyong Kambal o dalawang magkasunod na bagyo? Opo, salamat Val. Yung first observation ng Eco Waste Coalition dyan ay maraming plastic, no? Hindi lang siya garbage crisis, kundi plastic pollution crisis na yung hinaharap ng ating bansa ngayon, no? At hindi lang yan dyan sa Paranaque nangyari, meron din mga ilang lugar sa Maynila na baha din, no? At talaga namang plastic itong mambad sa aming mga nakita. Ano-anong huri ho ba ng basura? Yung pinakamaraming nakita ho ninyo dyan, na kumalat dyan sa lugar ho na yan? Ito ba? May mga plastic ba? Ano-anong klaseng mga basura pinakakaraniwang nakita ninyo, Ma'am Eileen?
Diyan sa nakikita ngayon sa inyong litrato, no? Karamihan dyan, yung plastic bags yan. May mga styrofoam, no? May mga pet bottles, may mga sachet, no? Ito yung mga sinasabi nga natin, hindi nagbubulok, no? Hindi rin natutunaw, no? Kahit na ilang araw na nandiyan dyan o ilang pantaon na nandiyan dyan sa mga patubigan, ay hindi talaga natutunaw, no? So, ito yung mga bumabara din. Nakita namin sa ilang parte ng Quezon City naman, maraming mga nakabara sa drainage, no? Yung mga plastic, nakaikot, no? Sa mga kanal, no? So, talagang ito, kapag bumara ito, ay hindi na talaga dadalo yung mga tubig. Sa tingin ho ninyo, bakit paulit-ulit na bumabalik ang problema ng basura tuwing may malakas na bagyo, tuwing may mga pag-ulan? So, nakikita na ang face pollution sa dalawang bagay, no? Una, yung malalang pollution. Hindi, kahit na tayo ay merong EPR law, no, ay hindi pa rin lubusan na nagkakaroon ng pagbabawas, no? Kasi palala ng palala. So, ibig sabihin, business as usual yung ating mga gumagawa ng plastic, no, at ng packaging. Tapos pangalawang issue na kita namin siya, collection, no? Kasi kung may maayos ka na collection, lalo na ang pataas ng mga solid waste budget, ang bilyon at bilyon, no? Ang mga budget sa paghahakot ng basura, no? Ay dapat sana mas maayos, no? At hindi ganito, no? So, yan yung nakikita natin, no? Kasi para sa amin, para mapigilan ito, tama yung gobyerno, sama-sama tayo dapat lahat, pero dapat lahat nag-i-enforce, no? Hindi lang dapat yung sisi sa ating mga kababayan, kung hindi, dapat may ginagawa yung mga, naggagawa nitong mga packaging na to, plastic, no? Kasi, ang mga kababayan natin, siyempre ang bibilhin niya kung ano yung nasa tindahan, no? Kung wala kang alternatibo na binibigay, hindi yun ang bibilhin nila, no? Halimbawa, yung mga nasa sachet, kung yung mga manufacturer ay gagawa ng mga alternative delivery system, ito guys, may mga tingi, no? Sa mga sari-sari store, ay yun siyempre yung gagawin, yung ipapatronage yung ating mga kababayan. So, may choices. Pero ngayon, walang choice, no? Kung di ang bilhin, yun nasa shampoo. At sa collection naman, alam ko mayroon ng bagong pinapatupad na malaking penalty, no? Pero ang tingin na eco-waste pollution dyan, ito lamang ay magiging successful, no? Ay kung may maayos kang infrastruktura at regular yung collection, no? Kasi pinapasa ulit natin sa ating mga kababayan yung penalty, no? Without fully enforcing yung mga dapat nasa batas natin. Ang Eco-Waste Coalition, Ma'am Eileen, ay kilala natin lalo na kapag ka magpapasko, yung epekto ho ng mga paputok, epekto ng mga pulbura na naamoy ng ating mga kababayan. Isa dun sa concern ninyo kung anong epekto nito dun sa ating mga kababayan. Yung pag naamoy, anong magiging klase, minsan nga nakakabansot ng mga kabataan din, lalo na yung mga nakukuhang mga chemical dun sa iba't ibang mga gamit eskwelahan. Yan ang concern ninyo eh. Itatanong ko sa ating muling pagbabalik, Ma'am Eileen, yung direktang peligro nito sa kalusugan ng mga residente, yung mga vendors dyan sa Baclaran, lalong-lalo na yung mga bata. Magko-commercial lamang ho tayo at babalikan ka po namin, Ma'am Eileen. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research happenings at trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At linggo. ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa isyung pambayan. Desaldri ko po. Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang ang galing mo daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na raw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA. Maynila, ito ang Pilipinas. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Ay, balikan ho natin si Ma'am Eileen Lucero, ang National Convener ng Ecoways Coalition. Yung naiwang tanong ko ho kanina kay Ma'am Eileen, yung direktang peligro dun sa kalusugan ng mga residente at maging lalo na yung mga vendors at ang kanilang mga anak, yung mga bata dyan sa Baclaran na Ma'am Eileen. Oo, salamat Val. No? Doon sa iyong katanungan, no? So, bukod doon sa naranasan na pagbaka, no? At doon sa ating mga vendors, no? Ang isa ko yung nakakatakot dyan, syempre yung leptospirosis, no? Hindi natin alam kung ano yung mga masasalubong nila na sakit, no? Na dulot nito mga pagbaha na ito. So ito direkta talaga ito doon sa ating mga kababayan, no? Lalo na nandiyan sa mga lugar na yan. Oo, maraming salamat at binigyan tayo ng 5 minuto ni Ma'am Milky Rigunan sa kanyang nangungunang programa pag-araw ng linggo. 5 minuto pa, binigyan tayo. Ngayon, may binanggit kayo kanina, Ma'am Eileen, yung EPR law. Paano ba naiiba yung EPR law doon sa Republic Act 9003, yung National Ecological Waste Management na batas dati, ito pala inamyendahan na. Ang daming hindi nakakaalam nito, may EPR law na pala, Ma'am Eileen. Opo, ang EPR law po, Sir Val, ito yung dapat may responsibilidad yung mga gumagawa, yung manufacturer nitong mga kita natin mga produkto para kolektahin yung kanilang mga ginawa. No? Kasi kadalasan, pagdating na lang sa tindahan, wala na silang pakialam doon. No? So ngayon, meron post-recovery dapat. No? Ito dapat ay magko-complement doon sa RA 9003 natin, yung Solid Waste Management Act na po nang sinabi ninyo, para ma-manage ng maayos, no? Yung ating mga basura, no? So, meron na dapat role yung mga manufacturer at kasama doon yung pagbabawas, no? Pero doon sa batas ay wala naman nakalagay yung time frame, no? Meron na mga percentage. Kung ilan dapat, every year, tumataas yung puno-kolekta nila. Pero, syempre, sabi nga sa mga environmentalists, hindi magiging sapat yun kasi dapat meron siyang period para redesign. No, habang nagbabawas ka, naghahanap ka rin dapat ng alternatibong solusyon kung paano ulit makakarating sa mga kababayan natin yung produkto mo. Diyan sa sitwasyon. Yun hindi namin nakita. Diyan sa sitwasyon sa Baclaran, nakita natin yung puro plastic, sachet, mga bote, packaging ng malalaking brand, ang kumalat. Papaano pananagutin ng EPR law ang mga kumpanyang ito? At sa monitoring ba ninyo, Ma'am Eileen, totoo bang nagbabayad at totoo bang pagbabayarin at magbabayad at nagre-recover ba ng kanilang plastic footprint ang mga kumpanya o hanggang sa papel lang ito, Ma'am Eileen? May mga ilang kumpanya na sinasabi na nagbabawas, no? Nakakakolekta, no? Pero kung yung penalty, wala pa pong nasusunod na pe-penalize, no? So yun yung kailangan nating tingnan kasi
maraming hanggang papel lang, no? Pero wala pang nakasampulan. Okay. At So, hindi nila din alam kung saan nila dinadala yung mga nare-recover nila. panghuli na lang, mensahe ho dun sa ating mga tagapakinig tungkol sa pamamahala sa tamang basura o yung kanilang ambag naman. Malit na ambag dun sa ating mga kababayan na panghuling mensahe po, Ma'am Eileen. Sa ating mga kababayan, no, ang kahit anong maliliit na aksyon ay makakatulong, no. Una-una na dito, kung kayo ay magsisegregate sa inyong mga bahay ng inyong basura, ay malaking tulong ito, no. Yung mga plastic, iniwalay niyo po. Yung mga pwede papakinabangan, iniwalay niyo rin po. So, para makabawas, no. At syempre, para sa weight hierarchy, pilitin niyo pong magbawas ng basura. Kung kayo ay mamamalengke, magdala kayo ng inyong lalagyan, no? At huwag na po kayong tumangkilik din sa mga satil. Maraming mga tingi, no? At na pwede niyong puntahan, no? At i-request niyo po sa inyong mga barangay, sa inyong mga local government unit, na magkaroon ng mga tingi system o yung mga refill system sa inyong mga lugar para yun na lamang po yung inyong susunin at ipapatronage, no? With that, maraming salamat, Ma'am Eileen Lucero, National Convener ng EcoWaste Coalition. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Val, at sa lahat ng nakikinig sa iyong umaga. Maynila! Ito ang Pilipinas! Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayanan na ho. Antabayanan si Binibining Milky Rigunan sa kanyang programang Isyong Pambayan. Ako po si Val Gonzales sa ngalan ni Binibining Les Narciso. Pansamantalang humalili oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto na makalipas ang 8 ng umaga.